Nang madiscover ko itong channel mo, Sir Dave, ginawa ko na itong libangan at pampalipas ng oras. Ako nga pala si Ivan, tubong Pampanga. Mahilig akong manood ng sabong tuwing linggo. Hindi naman ako palaging tumataya, pero nakagawian ko ng pumunta para makipagkwentuhan sa mga kakilala ko at manood ng mga laban. Isang linggo ng umaga, maaga akong pumunta sa sabungan. Punong-puno ng tao ang lugar. Maingay ang mga tao, nagsisigawan at nagkakagulo sa pagtaya. Ramdam na ramdam ang tensyon sa bawat laban. Habang naghahanap ako ng mauupuan, may nakita kong pamilyar na mukha sa kabilang bahagi ng arena. Si Nestor. Isa siya sa matagal ko ng kaibigan. Madalas kami magkasama noon sa mga inuman at panonood ng sabong. Ilang buwan na rin kaming hindi nagkikita dahil naging abala kami sa kanya-kanyang buhay. Nakatayo siya malapit sa bakod ng arena. Nakasuot siya ng kulay asul na polo at itim na sombrero. Nakatingin siya sa ginaganap na laban. "Nestor," tawag ko. Lumingon siya sa akin. Ngumiti siya at tumango. Agad ako lumapit. "Tagal kitang hindi nakita ah," sabi ko. Ngumiti lang siya. "Busy lang." Maikli niyang sagot. Napansin kong parang maputla siya. Akala ko nun, pagod lang o kulang sa tulog. "Kamusta ka na?" "Ayos lang naman." "May dala kang panabong?" Umiling siya. "Nanonood lang ako." May kung anong kakaiba sa kilos niya. Hindi siya katulad ng dati na masayahin at madaldal. Maikli ang mga sagot niya at tila wala sa sarili. Maya-maya ay nagsimula ang sunod na laban. Napalingon ako sandali sa arena dahil nagsisigawan ng mga tao. Pagbalik ko ng tingin sa tabi ko, wala na si Nestor. Napakamot ako sa ulo ko. Mabilis naman talagang kumilos ang mga tao sa sabungan, kaya hindi ko na yun pinansin. Buong maghapon akong nanonood at umuwi bandang hapon. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang asawa ko na seryosong nakatingin sa cellphone. "Ivan, nabalitaan mo na ba?" tanong niya. "Ano yun?" "Patay na si Nestor." "Ano? Patay na?" Napatawa pa ako noon kasi akala ko biro lang. "Uy, wag kang magbiro. Kasama ko siya sa sabungan kaninang umaga." Napatingin sa akin ang asawa ko. "Anong kasama mo?" "Si Nestor, kasama ko. Nag-usap pa nga kami." Bigla siya namutla. Pagkatapos ay inabot ang cellphone niya. Isang post yun ng pamilya ni Nestor. Nakasaad doon na namatay siya bandang 12:00 ng gabi. Nang nakaraang gabi dahil sa matinding atake sa puso habang natutulog. Hindi ako agad makapaniwala. Paulit-ulit kong binasa ang post. Tinignan ko rin ang mga komento. Pati oras ng burol ay nakalagay. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ko. Hindi maaari. Hindi pwedeng mangyari yun. Kakakausap ko lang sa kanya. Nakita ko siya. Kinabukasan, pumunta ako sa burol. Maraming tao noon. Lumapit ako sa kabaong. Pagkatingin ko sa katawan ni Nestor, parehong-pareho ang suot niya. Asul na polo. Pakiramdam ko ay biglang bumigat ang hangin sa paligid. Lumapit sa akin ang kapatid niyang babae. "Kuya, sabi mo raw nakita mo si kuya kahapon?" tanong niya. Tumango ako. Napatakip siya ng bibig. "Mahilig talaga yan siya magsabong eh. Alam mo ba kuya kung ano ang huli niyang sinabi bago siya matulog? Sabi niya, may malaking laban daw sa sabungan kinabukasan at gusto niyang panoorin." Bigla ko naalala ang kakaibang ngiti ni Nestor nung magkita kami. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang araw na yon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon. Ang alam ko lang, nakita ko ang kaibigan kong si Nestor ng araw na yon.
Hello Sir Dave. Lagi po kaming nakikinig dito sa barangay namin at gusto ko sanang ibahagi yung karanasan ko. Sana mapasama at marinig namin sa channel mo habang naka-duty. Ako si Mario, isang barangay tanod sa Maynila. Hindi ko na sasabihin ang eksaktong lugar. Mahigit 5 taon na ako nagbabantay sa aming lugar. Kaya sanay na ako sa iba't ibang klase ng tao at pangyayari tuwing gabi. Mga lasing na nag-aaway, mga kabataang lumalabag sa curfew, at kung ano-anong reklamo ng mga residente. Pero may isang gabi na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Bandang alas 11 ng gabi noon, tahimik na ang buong barangay. Karamihan ng mga bahay ay nakapatay na ang ilaw at iilan na lamang ang sasakyang dumaraan sa kalsada. Nag-iikot ako mag-isa habang dala ang flashlight at radyo. Mahigpit noon ang pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad, kaya binabantayan namin ang mga iskinita at madidilim na bahagi ng barangay. Habang naglalakad ako sa isang makitid na daan, may napansin akong batang lalaki sa dulo ng kalsada. Maliwanag ang buwan, kaya kitang kita ko siya. Mukhang nasa 7 o 8 taong gulang ata yun. Nakasuot siya ng puting damit na parang luma at marumi. Nakayuko lang siya habang mabagal na naglalakad. Nagtaka ako, anong ginagawa ng batang yun sa ganong oras? "Iho!" Tawag ko. Hindi siya lumingon. Binilisan ko ang lakad ko. "Iho, curfew na. Bakit nasa labas ka pa?" Biglang huminto ang bata. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Hindi ko mapaliwanag pero may kakaiba agad akong naramdaman nang makita ko ang mukha niya. Maputla siya, parang walang buhay. May kakaiba rin sa mga mata niya. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Pagkatapos ay bigla siyang tumakbo. "Ba't tumakbo pa?" sabi ko. Agad ko siyang hinabol. Tumakbo siya papasok sa isang eskinita habang ako naman mabilis na sumunod. Mabilis ang bata, pero lamang pa rin ako dahil mas mahaba ang mga hakbang ko. Palapit na ako ng palapit. Ilang metro na lang ang pagitan namin. Kitang-kita ko na ang likod niya. Tumakbo siya papunta sa isang lumang bahay na matagal nang bakante. Napansin kong sarado ang bakal na gate nito at mataas ang konkretong pader sa gilid. Wala na siyang matatakbuhan. Doon ako nakasigurado na maaabutan ko na siya. Pero sa mismong sandaling yun, may nangyari na hindi ko kailanman makakalimutan. Tumigil sandali ang bata sa harap ng pader. At akala ko hindi na siya gagalaw. Pero bigla siyang humakbang pasulong. At sa harap mismo ng mga mata ko, tumagos siya dun sa simentong pader. Parang usok, parang anino. Hindi ako makapaniwala. Napahinto ako. Nanigas ang buong katawan ko. Nabitawan ko ang flashlight ko sa sobrang gulat. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Paulit-ulit kong tinitignan ng pader. Solidong pader yun. Walang kahit ano. Unti-unting tumayo ang balahibo ko mula batok hanggang paa. Pakiramdam ko ay biglang lumamig ang paligid. Pagkatapos ay may narinig akong mahinang boses. Parang batang umiiyak. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Parang nasa likod ng pader. Doon ako tuluyang natakot ng sobra. Pinulot ko ang flashlight ko. At walang lingon tumakbo palabas ng iskinita. Wala na akong pakialam kung ano man ang nakita ko. Ang alam ko lang ay hindi yun tao. Pagdating ko sa barangay, hingal na hingal ako. Nagtaka ang mga kasama ko kung bakit namumutla ako. Nang ikwento ko anong nangyari, biglang natahimik ang isang matandang tanod. "Ako rin, nakita ko na rin yan dati." Ayon sa kanya, maraming taon na ang nakalipas nang may batang lalaki na nasagasaan malapit sa lugar na yon. At mula noon, may mga residente na paminsan-minsan na nakakakita ng isang batang naglalakad tuwing 10 oras ng gabi. Hindi ko alam kung totoo ang kwento nila, pero alam ko ang nakita ko. Alam kong may hinabol akong bata at alam kong tumagos siya sa isang sementadong pader. Mula noong gabing yon, hindi na ako nag-iikot ng mag-isa.
Isang magandang gabi sa lahat. Ako si Arnold. Lumaki sa isang lugar dito sa Davao. Bata pa lang ako, nakasanayan ko na ang sabong dahil sa lolo ko. Kilala siya noon bilang mahusay magpalaki ng panabong. Marami ang humahanga sa kanya dahil bihira siyang matalo. Pero may isang bagay na hindi ko kailanman ipagmamalaki sa ibang tao. Isang lihim na matagal niyang itinago. Nalaman ko yun ilang buwan matapos siyang mamatay. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit niya, may nakita kong maliit na kwaderno sa ilalim ng lumang aparador. Naninilaw na ang mga pahina nito at halos hindi na mabasa ang ilang sulat. Pagbukas ko, may mga tala tungkol sa pag-aalaga ng manok. Pagdating sa huling bahagi ng kwaderno, napansin kong iba ang sulat. Hindi na Tagalog, parang Latin. Sa ilalim nito nakasulat, "Basahin bago ilaban, huwag abusuhin." Kinabahan ako. Naalala ko tuloy ang mga kwento noon ng mga matatanda. Sinasabi nilang may espesyal daw na ritual ang lolo ko bago sumabak ang mga manok niya sa laban. Akala ko noon, hindi totoo. Pero ngayon, hawak ko na mismo ang ebidensya. Kinabukasan, dinala ko ang libro na yun sa isang kakilala kong dating seminarista. Sinubukan niyang basahin ang mga nakasulat. Hindi ko maintindihan lahat, pero mukhang halo-halong Latin words ito. Sabi niya, hindi ko alam kung bakit, pero lalo akong naging interesado. Noong panahong yun, sunod-sunod ang talo ng mga manok ko. Lubog ako sa utang. Pakiramdam ko, wala na akong pag-asa. At doon ako nagkamali. Sa sumunod na laban ko, sinubukan kong sundin ang nakasulat sa libro. Dinala ko ang pinakamalakas kong panabong. Bago magsimula ang laban, lumayaw muna ako sa mga tao. Tahimik kong binasa ang mga salitang nakasulat. Hindi ko maintindihan ng kahulugan, pero malinaw ang bawat letra. Habang binibigkas ko yun, parang lumamig ang hangin sa paligid. Akala ko guni-guni lang. Pagkatapos, ibinalik ko ang manok sa kulungan at nagtungo sa arena. Nang magsimula ang laban, parang ibang nilalang ang manok ko. Hindi ito umatras, hindi ito natatakot. Ilang minuto lang, bumagsak ang kalaban. Panalo ko. Nagulat ako. Pero inisip kong baka tsamba lang. Hanggang sa muli kong ginawa sa susunod na linggo. Panalo ulit. At sa sumunod, panalo pa rin. Lumipas ang ilang buwan na hindi natatalo ang manok ko. Unti-unti akong nakabawi sa mga utang. Dumami ang pera ko. Dumami rin ang mga gustong bumili ng mga alaga ko. Pakiramdam ko noon, nasa akin na ang swerte. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Unang nagkasakit ang bunso kong kapatid. Bigla siyang nilagnat ng mataas. Ilang linggo rin siyang naospital. Pagkatapos niyang gumaling, ang nanay ko naman ang nanghina. Sunod-sunod ang naging problema sa kalusugan niya. Noong una, hindi ko inugnay yun sa dasal. Nagkataon lang siguro. Pero habang patuloy ako nananalo, parang may kapalit na nangyayari sa bahay. Laging may nagkakaroon ng sakit. Laging may hindi magandang balita. Hanggang isang gabi, may natuklasan akong bagay na hindi ko malilimutan. Habang naghahanap ako ng ibang tala ng lolo ko, may nakita kong nakatiklop na papel sa loob ng libro. Mas luma ito kaysa sa ibang pahina. Nakasulat doon ang mga salitang ikinagulat ko. Bawat biyayang kukunin ay may kabayaran. Ang kabayaran ay manggagaling sa sariling dugo at pamilya. Ayun yung nakasulat. Bigla kong naalala lahat ng nangyari. Ang sunod-sunod na pagkakasakit, ang walang tigil na kamalasan sa bahay, at ang kakaibang swerte sa sabungan. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako tumigil. Nasilaw ako sa pera, nasilaw ako sa panalo, at doon nagsimula ang pinakamatinding pangyayari. Isang umaga, nagising ako sa iyak ng asawa ko. Ang panganay naming anak ay halos hindi na magising.
Mabilis namin siyang isinugod sa ospital. Habang nakaupo ako sa labas ng silid, paulit-ulit na bumalik sa isip ko ang babala ng lolo ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Pag-uwi ko kinagabihan, kinuha ko ang libro. Tinitigan ko ang mga pahina. Tinitigan ko ang dasal na ilang buwan kong ginamit. Pagkatapos, sinira ko ito. Hindi na ako naghintay pa. Sinunog ko ang libro sa likod ng bahay. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang mga pahina, pakiramdam ko noon, may mabigat na bagay na nawala. At mula noon, hindi na ako bumalik sa sabungan. Hindi na ako nag-alaga ng panabong para sa laban. Unti-unting bumuti ang kalagayan ng pamilya ko. Gumaling yung anak ko. Naging maayos ang kalusugan ng mga mahal ko sa buhay. At kahit na wala ang perang kinita ko noon, wala akong pinagsisihan. Dahil doon ko naunawaan na walang panalo ang mas mahalaga kesa sa pamilya. Ako si Benji, tanod sa isang barangay sa probinsya ng Capiz. Isang gabi, bandang 12:00, natapos ang duty ko sa barangay hall. Tahimik na noon, wala nang tao sa kalsada at tanging mga ilaw na lang sa poste ang nagbibigay liwanag sa daan. Nagpaalam ako sa mga kasama kong tanod at naglakad na ako pauwi. May kalayuan din ang bahay ko, kaya madalas ay nilalakad ko na lang ito. Habang naglalakad ako, napansin kong sobrang tahimik na. Wala akong marinig na tahol ng aso o tunog ng mga kuliglig. Pagdating ko sa isang bahagi ng daan na napapalibutan ng mga puno ng nyug at saging, may narinig akong kakaibang tunog mula sa itaas. Napahinto ako. Tumingin ako sa paligid, pero wala akong makita. Inisip kong baka malaking ibon lang yon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ulit ang tunog. Mas malapit na yon. Napatingin ako sa itaas. Doon ko nakita. May malaking maitim na anyo na lumilipad sa pagitan ng mga puno. Sa una, akala ko malaking paniki. Pero nang masinagan ito ng ilaw ng poste, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Mukha itong tao. Mahaba ang buhok, payat ang katawan, at nakalutang sa ere. Bigla itong dumaan sa ibabaw ko. Napaatras ako at napamura sa sobrang gulat. Hindi ko mapaliwanag ang nakita ko. Tumakbo ko ng mabilis habang pilit na kinukumbinsi ang sarili kong baka pagod lang ako. Pero maya-maya, narinig ko ulit ang tunog ng malakas na pakpak. Sa pagkakataong yun, malinaw na malinaw ko nang naririnig. May humahabol sa akin. Lumingon ako. Nasa likod ko ang nilalang. Lumilipad na ito ng mas mababa. Kitang-kita kong namumula ang mga mata nito. Ang mahabang buhok niya, nililipad ng hangin. Hindi ko na hinintay pang makalapit siya. Buong bilis akong tumakbo. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko ay palapit siya ng palapit. Naririnig ko ang malalakas nitong pakpak sa likuran ko. Para bang anumang sandali, maaabutan niya na ako. Nang makita ko ang maliit na kapilya sa gilid ng daan, agad akong pumasok sa bakuran nito. Halos madapa ako sa pagmamadali. Umawak ako sa bakal ng gate habang hinihingal. At doon ko nakita ang nilalang. Nakalutang ito sa kabilang kalsada. Hindi ito lumalapit. Nakatitig lang sa akin. Ilang segundo kami nagkatitigan. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umangat sa ere. Hanggang sa tuluyan itong mawala sa dilim. Hindi ako agad umuwi. Halos magpaabot ako ng umaga sa kapilyang yun. Kinabukasan, nakwento ko yun sa isang matandang residente ng barangay. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na hindi raw ako ang unang nakaranas noon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan ang gabing yon. Marami na akong naranasang kakaibang pangyayari bilang tanod. Pero yun lang ang pagkakataong tunay akong natakot para sa sarili kong buhay. At mula noon, kapag tapos na ang duty ko sa hating gabi, hindi na ako dumadaan mag-isa sa bahaging yun ng kalsada.
Yun lang naman po. Salamat. Ako si Edward at gusto ko ikwento ang nakakatakot na naranasan ko sa barangay. May lumang barangay hall sa amin na may maliit na banyo sa likod. Matagal nang may mga kwento tungkol doon. Sabi ng ilan, may naririnig silang mahinang katok kahit walang tao. May iba namang nagsasabing may nakikitang anino sa salamin. Pero dahil sanay na kami sa mga chismis, hindi ko yun pinapansin. Isang gabi, ako ang naka-duty kasama ang dalawang kapwa tanod. Tahimik na yung lugar. 12:00 na ng hating gabi at halos wala ng tao sa kalsada. Habang nakaupo kami sa harap ng barangay hall, biglang may narinig kaming malakas na pagsara ng pinto mula sa banyo. May tao pa ba dun? Tanong ng isa kong kasama. Tumayo ako at sumilip sa bintana ng opisina. Madilim ang likod ng gusali. Sige, tignan ko, sabi ko. Naglakad ako papunta sa banyo. Habang papalapit, napansin kong nakabukas ng bahagya ang pinto nito. Akala ko may residenteng nakigamit lang. Tao po. May tao ba dyan? Tanong ko. Walang sumagot. Tinulak ko ang pinto. Wala namang tao sa loob. Tinignan ko ang bawat sulok. Walang bakas ng kahit sino. Bumalik ako sa harap at sinabi sa mga kasama ko na baka hangin lang o kusang nagsara ang pinto. Pero makalipas ang halos kalahating oras, muli kaming napatingin sa likod nang marinig namin ang tunog ng gripo. Parang may naguhugas ng kamay. Tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Nagkatinginan kaming tatlo. Ayoko nang pumunta dun. Biro ng isa kong kasama, kahit halata sa mukha niya ang kaba. Dahil ako ang pinakamatanda sa amin, muli ako nagtungo sa banyo. Habang naglalakad ako, malinaw kong naririnig na tumutulo yung tubig. Pagdating ko sa pinto, huminto bigla ang tunog. Tumahimik ang lugar. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakapatay naman ang gripo, tapos walang tao. Pero may nakita akong basa ng mga bakas ng paa. Parang may bagong labas lang mula sa isang cubicle. Sinundan ko ng tingin ng mga yapak at doon ako natigilan. Ang mga bakas ng paa ay papunta sa dingding. Hindi palabas ng pinto. Diretso silang huminto sa mismong sementadong pader. Para bang may naglakad at naglaho roon. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Mabilis akong lumabas at bumalik sa mga kasama ko. Hindi ko sinabi ang nakita ko dahil ayokong matakot sila. Pero habang nag-uusap kami, may narinig kaming tatlo na sunod-sunod na katok mula sa banyo. Hindi ito malakas, pero sapat para marinig namin sa tahimik na gabi. Wala na nagsalita sa amin. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang bumukas at sara ang pinto ng banyo ng mag-isa. Sabay-sabay kaming napatayo at doon nagsimula ang pinakamatinding pangyayari. Mula sa kinauupuan namin, tanaw ang pasilyo papunta sa banyo. Sa liwanag ng poste, may nakita kong isang maputlang anyo na nakatayo sa harap ng salamin sa loob. Parang babae, nakatungo lang, tapos hindi gumagalaw. Akala ko namamalikmata lang ako, pero nang tignan ng mga kasama ko, pareho silang nakatitig sa parehong direksyon. Ibig sabihin, nakita rin nila. Ilang segundo kaming hindi makagalaw. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ng nilalang ang ulo nito. At kahit malayo kami, pakiramdam ko, nakatingin ito sa amin. Bigla nagsara ang pinto ng banyo ng malakas. Napaatras kami sa gulat. Nang laksa namin ang loob at sabay-sabay na puntahan ng banyo, wala na kaming nadatnan. Pero bukas naman ang mga gripo. At sa salamin, may bakas ng kamay na parang may taong dumikit doon mula sa loob. Hindi na kami nagtagal. Tinapos namin ang duty ng magkakasama at hindi na muling lumapit sa banyo ng gabing yun. Kinabukasan, kinausap namin ang matandang residente ng barangay. Doon namin nalaman na bago pa maitayo ang kasalukuyang barangay hall, may lumang bahay noon sa lugar na yon.
Ayon sa kwento, may babaeng natagpo ang walang buhay malapit sa kinaroroonan ngayon ng banyo. At mula noon, marami ng empleyado, tanod at residente ang nagsasabing may naririnig silang katok, umaagos na tubig at minsan ay may nakikitang babae sa salamin tuwing 10 oras ng gabi. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung barangay hall na yon. Ginagamit pa rin ang banyo. Pero karamihan sa mga tanod at empleyado, umiiwas na mag-isa roon kapag lampas alas 12 na ng gabi. Sa lahat ng naging trabaho ko, sa factory ang pinakang nakakapagod. Hindi ko nasasabihin ng pangalan ko. Night shift ako sa isang lumang planta sa labas ng syudad. Malawak ang lugar, puro bakal, makina, at mga maliliwanag na ilaw. Sa gabi, iba ang pakiramdam doon. Hindi tulad ng opisina na may ugong ng tao at computer. Sa factory, bawat tunog may bigat, kalansing ng metal, ugong ng conveyor, at ang paulit-ulit na tunog ng makina. Alas 10 ng gabi ang pasok ko. Sanay na ako sa routine. Bihira ang usapan. Kanya-kanyang pwesto. Karamihan sa amin, naka-head protection, gloves at makakapal na uniform. Pare-parehong galaw. Pare-parehong mukha na mukhang pagod. Pero may isang gabi na may kakaiba akong napansin. Bandang alas 2 ng madaling araw, nagsimula ang lahat. Hindi naman totaling tahimik ang production area. Pero may mga sandaling parang humihina ang ingay sa paligid. Parang may parte ng factory na biglang bumabagal. Nasa linya ako noon, nagche-check ng output. Nakayuko, tutok sa trabaho tulad ng dati. Hanggang sa may dumaan sa gilid ko, isa sa mga katrabaho ko. O yun ang akala ko. Sa peripheral vision ko lang siya nakita. Isang pamilyar na uniform, parehong kulay, parehong tindig, normal lang, kaya hindi ko agad pinansin. Pero may kakaiba, parang may mali sa itsura niya. Pag-angat ko ng ulo, napatingin ako sa direksyon na dinaanan niya. Nandun siya, nakatayo malapit sa makina. Pero nanigas ako. Hindi dahil sa muka, kundi dahil wala siyang ulo. Hindi ko agad naintindihan ang nakita ko. Napakurap ako, napailing. Akala ko epekto lang ng puyat, ng ilaw o ng pagod. Pero malinaw, may katawan, may uniforme, may galaw ng dibdib na parang humihinga. Pero mula sa liig pataas, wala. Nanlamig ang batok ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Nakatayo lang ako. Pilit na pinipilit ang sarili ko na maghanap ng paliwanag. Baka natatakpan lang ng anggulo. Baka may nakaharang na parte ng makina. Baka ilaw lang. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko. Dahan-dahan akong humakbang. Isa, dalawa. Mas malinaw ko siya nakita. At mas lalo akong kinabahan. Dahil kahit anong anggulo, wala talagang ulo. Pero ang mas nakakatakot, kumikilos siya. Normal na normal. Parang wala akong dapat ikatakot. Bigla akong napahinto ng may kumalansing na metal sa likod ko. Halos mapatalon ako sa gulat. Paglingon ko, normal lang. May nahulog na piyesa sa kabilang linya. Pagbalik ko ng tingin sa kanya, wala na siya sa pwesto. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Hindi ko alam kung umalis ba siya o hindi lang ako naghanap. Bumalik ako sa trabaho. Pilit na nilunok ang kaba. Pinilit kong maging normal. Pinilit kong kalimutan. Pero simula nun, hindi na ako mapakali. Sa bawat pagdaan ng katrabaho ko sa gilid ko, hindi ko maiwasang tignan ang liig nila. Kung kompleto ba? Hindi ko sinabi kahit kanino. Ayokong pagtawanan.
Ayokong masabihang guni-guni lang. Ayokong magmukhang baliw. Kaya tinago ko na lang at nagpatuloy ang gabi na parang wala nangyari. Pero sa loob ko, may mabigat na pakiramdam na ayaw maniwala. At hindi ko alam na yun palang pala ang simula. Hindi na ako naging komportable matapos ang gabing yun. Bawat oras sa factory parang humaba. Bawat ingay ng makina mas lalong bumigat sa pandinig ko. Pilit akong nagtrabaho ng normal. Pero sa bawat anino sa gilid ng mata ko, sa bawat katrabahong dumadaan, may kaba na agad na sumusunod. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pagod lang to, imahinasyon lang, walang ganun. Pero may bahagi sa isip ko na hindi naniniwala. Bandang 4:00 ng umaga, muli ko siyang nakita. Sa kabilang linya, nakatayo. At muli, wala pa ring ulo. Mas malinaw na ngayon. Hindi na siya pwedeng idahilan sa ilaw o anggulo. Kitang-kita ko ang liig. Wala namang dugo. Wala ring sugat. Parang gano'n na talaga siya. Pero gumagalaw siya. Humahakbang. Nagtatrabaho. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagin ang supervisor. Gusto kong tumakbo. Pero wala akong nagawa. Parang may pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung takot. Nanigas lang ako habang pinapanood siyang gumagalaw sa pagitan ng mga makina. At ang pinakang nakakatakot na, walang ibang pumapansin sa kanya. Pre, okay ka lang? Tanong ng katrabaho ko sa tabi ko. Napalingon ako sa kanya. Pilit na ngumiti. Oo pre, baka puyat lang ako. Hindi ko kayang ituro. Hindi ko kayang sabihin. Pagbalik ko ng tingin, wala na naman siya. Halos hindi ko namalayan. Mag-aalas 6 na. Uwian na. Karaniwan, sabay-sabay kaming lumalabas. Pagod na lahat. May ilan pang nagbibiro. Pero nang umaga na yon, may isang bagay na agad kong napansin. Nandun siya sa may exit. Naninikip ang dibdib ko. Kilala ko ang uniforming yon. Kilala ko ang tindig. At kahit malayo, alam ko na agad kung sino. Siya yun. Ang lalaking walang ulo. Pero sa pagkakataong yon, may ulo na siya. Normal na muka, normal na itsura. Isa sa mga katrabaho ko na araw-araw kong nakakasabay. Walang kakaiba, walang bakas ng kahit anong abnormal. Parang wala nangyari sa buong gabi. Nauna siyang lumabas. Gusto ko siyang habulin. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pre, nakita kitang walang ulo kagabi. Pag sinabi ko yun, sino ang maniniwala? Sino ang hindi matatakot sa akin? Ilang segundo lang ang lumipas. Isang malakas na busina. Isang matinis na preno. At isang tunog na ayoko nang maalala. Pagkalabas ko ng gate, nagkakagulo na. May truck, may mga taong nagsisigawan. May nakahandusay sa kalsada. At nang makita ko kung sino, siya, patay. Nauna sa akin ng ilang hakbang. Nauna sa akin ng ilang segundo. Hindi nawala sa isip ko ang gabing yon. Ang unang beses na nakita ko siyang walang ulo. Ang pangalawa. At ang huling beses na kompleto na siya. Pero ilang sandali na lang pala ang natitira sa kanya. Hanggang ngayon, may tanong na hindi ako mapatahimik. Babala ba yun? May dapat ba akong ginawa? Kung nagsalita ba ako, may nagbago kaya? Nagpatuloy ako sa trabaho, pero hindi na tulad ng dati. Dahil sa bawat uwian, sa bawat pagdaan sa gate, may dala na akong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. At isang pagsisisi na baka kahit papano may nagawa ako, pero hindi ko ginawa.